Maraming salamat sa ating Panginoon at binigyan niya po tayo ng pagkakataon na malaman yung kanyang mga magagandang plano para sa atin. At ngayong umaga po gusto ko pong i-share sa inyo yung Christ return, ang pagbabalik ng ating Panginoon. Sa pagbabalik po ng ating Panginoon, mayroon pong rapture na mangyayari bago pa man siya bumaba sa lupa. Ito ay tinatawag na pre-trib rapture or pre-tribulation rapture, kasi ito po yung tribulation dito na 7 years. At ang pre-trib rapture po ay isinulat ni Apostol Pablo, apostol ng mga hintil, sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. Ang sabi doon, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall be ever with the Lord." Sa verse 18, "Wherefore comfort one another with this word." So napakaganda po talaga ng mangyayari dito sa pre-trib rapture, kasi ito po ay comfort po ito ng mga persecution, ng mga kahirapan na nangyari sa mga believer of Christ. Kaya sa rapture po, comfort po ito para sa atin. At sa pre-trib rapture po, hindi lang ang mga kasama, kundi lahat ng tao na mananampalataya kay Kristo Jesus. Yun po ang masasama sa pre-trib rapture. Hudyo ka man or Kristiyano, Hinduism, Islam, lahat ng tao pwedeng masama sa pre-trib rapture, basta siya po ay totoong nanampalataya ng buong puso na si Kristo Jesus ay namatay, nailibing, nabuhay muli sa ikatlong araw para iligtas yung ating kaluluwa. So tayo po ay makakasama sa pre-trib rapture to meet the Lord in the air. At pag nandun na tayo, mayroon pong judgment seat of Christ at marriage supper of the Lamb bago po siya bumaba sa pangalawang pagbalik niya sa lupa. Mayroon pong mangyayaring judgment seat of Christ at marriage supper of the Lamb. Ang post-trib naman po ay mangyayari ito dito sa pagkatapos ng tribulation. Ito po ay nakasulat sa Matthew 24 verse 29 to 31. Ang sabi naman dito, "Immediately after tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the power of the heavens shall be shaken. And then shall appear the sign of man." So ito na po yung Panginoong Hesus in heaven, "and then shall all the tribes and of the earth mourn." So magmourn ang mga tao. "And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with a power and with great glory. And he shall send his angel with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect for the four winds from one end of heaven to other." So klaro na ang post-trib ay para sa mga Hudyo, kasi ang tribulation po ay nakasulat sa Matthew 24. Ito ang mga signs po ng post-trib ay makasulat sa Matthew 21 hanggang 28. At pagka 29 to 31, yun po ang post-trib rapture. So para po sa mga Hudyo ang post-trib rapture, at para naman po sa mga mananampalataya, ito yung pre-trib rapture. Sana po nakatulong ito, lalo sa mga baguhan natin ng mga kapatiran.